Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa nakalipas na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, nung panahon ng Simbang Gabi, ang mga pagbasa, laging ipinapaalala, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Natunghayan natin yon, nang ibalita sa mahal na Birhen na siya'y magiging ina ng Diyos, anghel ang dumating. Nang iutos ng Diyos kay Jose na iligtas ang mag-ina, anghel ang siyang nagsabi. Nang ibalita kay Zacarias na sila'y magkakaanak ng kanyang may bahay, anghel ang siyang nagpaalala. Kaya sanay po tayo na kapag nagsasalita ang Diyos, sanay tayo na kapag merong ibig sabihin ng Diyos, dumarating ang isang anghel. Anghel ang siyang nagdadala ng balita. Pero kakaiba sa pagdiriwang natin ngayong umaga. Hindi anghel ang siyang nagdala ng mabuting balita. Hindi anghel ang siyang nagturo sa mga pantas. Kundi ano? Isang tala. Isang bituin ang naging gabay ng mga haring mago, ng mga pantas upang matagpuan ang bagong silang na sanggol. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng Epifania o kilala rin sa tawag bilang the Feast of the Wise Men. Wise men, hindi po three kings. Wise men, mga pantas, na kung saan sa pamamagitan ng tala, nagpakilala ang Diyos. Sa pamamagitan ng tala, nakilala ang bagong manunubos. Kaya mainam na tignan natin ano nga bang ibig sabihin ng pagiging wais. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, medyo hindi po maganda kapag sinabi nating wais ang taong yan. Pero ano po bang ibig sabihin kapag sinabing wise men? Una, kapag sinabi po nating wais, yung tao, matalino. Matalino sapagkat alam niya ang kahit anong pwedeng gawin, masolusyonan lamang ang isang problema o suliranin. Gayun din, ang isang taong wais, bukod sa kanyang pagiging matalino, siya rin ay maabilidad. Maabilidad sapagkat kaya niyang lusutan ang lahat ng gusot na kanyang mararanasan. Pwede rin nating sabihin na ang isang tao ay wais kapag siya ay magaling. Halimbawa, ang isang estudyante magaling kapag napagsasabay niyang pumarty at hindi bumabagsak sa kanyang klase. Wais. Ang tatlong pantas ay tinatawag na wise men. Bakit? Hindi lamang dahil sila'y magaling, hindi lamang dahil sila'y maabilidad, kundi sila'y wais sapagkat una, maituturing na wais ang isang tao kapag naghahanap sa Diyos. Ito po yung nangyari sa tatlong pantas sa kwento. Nang mabalitaan nilang isinilang ang manunubos, hindi sila mapakali hanggat hindi ito natatagpuan. Kaya't ginamit ang gabay na tala upang matagpuan si Jesus. Ngayong bagong taon, kung ibig po natin maging wais, ito po yung unang katangian na dapat nating taglayin. Hanapin si Jesus. In order for us to be wise, we need to always look for Jesus. At huwag po kayo mag-alala, hindi po tayo mahihirapan sapagkat kapag hinanap natin ang Diyos, matatagpuan natin siya. Hindi po sanay makipaglaro ang Diyos ng tago-angpong na pahihirapan tayo upang siya ay makita. Kaya ito po yung unang bagay na dapat nating siguraduhin ngayong bagong taon. To always look for Jesus. To always find the Lord in every moment, situations of our lives. Na sana matagpuan natin si Jesus, hindi lamang po sa panahon kayo ay nagsisimba.
Na sana po matagpuan natin ng Diyos kahit pa sa pinakamahirap at pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. For us to be wise, we need to look for Jesus. Pangalawa, tayo po ay magiging wais na maituturing kung matapos nating matagpuan si Jesus, mananatili tayo sa Kanya. After we have found the Lord, we will never leave Jesus again. Magpapatuloy po tayo sa buhay ngayong bagong taon dahil natagpuan na natin si Jesus, hindi na siya iiwanan. Yung pong pantas, matapos pong dumalaw, matapos matagpuan si Jesus, ano po ang nangyari? Nagpuri sa Diyos. Nag-alay ng kanilang mga handog. Wais po tayo, kung matapos natin matagpuan si Jesus, hindi natin siya iiwanan. Mananatili po tayo sa Kanya sa loob ng 1 taon. Kasama siyang maglalakbay sa bawat sandali ng ating mga buhay. Always remember this, my dear friends. Walang sapat na tagumpay na masasabi nating nakamit natin sa buhay kung hindi naman natin kapiling si Jesus. Walang sapat na kayamanan na masasabi nating pwede nating angkinin kung hindi naman ang Diyos ang laman ng puso natin. Kaya ngayong bagong taon, ibig mo maging wais, manatili kay Jesus. Huwag iiwanan ang Diyos. At panghuli, matapos natin hanapin ang Diyos, matapos nating piliing huwag siyang iwanan at manatili sa kanyang piling, ano ang dapat na mangyari? There must be change. Wais tayong matuturing kung handa tayong magbago. As I was reflecting on the gospel, I realized not all people are happy about the birth of the Savior. Totoo yan. Hindi po lahat masaya sa pagsilang ng manunubos. And Herod tops the list. He was not happy. Why? He was afraid that since the newborn Messiah is already in the midst, he will be dethroned. Kaya hindi siya masaya sapagkat alam niya, may papalit sa akin. Alam niya, hindi na ako ang magiging hari. You see, my dear friends, the practical in us, it is very human. We always wanted to control things. In fact, you always wanted to be number one. Aminin po ninyo, takot tayo kapag hindi na tayo yung sinusunod. Takot tayo pag hindi na tayo yung number one. Kinakabahan tayo pag hindi na tayo yung boss. Takot tayong mapalitan. Takot tayong makalimutan. Takot tayo na hindi na tayo ang number one. But my dear friends, this new year, in order for us to make this year a better and new one, we must always make Jesus our number one. Huwag po kayong matakot kapag hindi na po kayo ang leader. Huwag po kayong matakot kapag hindi na po kayo ang siyang sinusunod. At lalong huwag po kayong matakot kapag wala na kayong kapangyarihan. Why? Because when we allow Jesus to be the number one in our lives, not our wants, not our likes, that would always prevail. Because when Jesus takes the place of number one in our lives, His will always happen. Kaya nga po ngayong bagong taon, yun po yung pinapaanyaya po sa atin. Huwag tayo maging kagaya ni Herodes. Alam natin kung anong kayang gawin ng mga taong kagaya ni Herodes. Kapag naalis sa pwesto, handang pumatay.
Kapag natanggalan ng kapangyarihan, handang manakit. At kayang gawin ang lahat, huwag lamang maalis sa kapangyarihan at sa poder. Nakakatakot po iyon. Ibig natin maging wais, huwag unahin ang sarili. Kung ibig natin maging wais, gawing number 1 ng Diyos. At kapag number 1 ng Diyos, kagaya na nangyari sa 3 pantas, after we have encountered the Lord, after we have found Jesus, after we have decided to stay beside the Lord, we will never be the same again. Kaya nga hindi ba, pinaalalahanan sila. Nagbago sila ng direksyon. Nagbago ng landas. Pabalik sa kanilang tahanan. Nawa ngayon 2024, magbago din po yung ating direksyon. Let us all come home, taking the direction towards Jesus. And that would only happen when we allow Jesus to take the place of number 1 in our hearts. Pero kung hindi si Jesus ang number 1, sigurado may ibang number 1 sa buhay natin. Kung hindi si Jesus ang ating only 1, sigurado mayroong number 2, mayroong number 3. Ngayong bagong taon, yun po yung panalangin po natin. Maging number 1 ng Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay. At kapag nangyari yon, natitiyak ko, tunay na bago ang ating bagong taon. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, bukas ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Opisyal na magtatapos ang panahon ng Kapaskuhan. Wala na ang mga dekorasyon. Mula sa kumikinang na mga kulay ginto, mapapalitan ng kulay berde. Sapagkat babalik tayo sa paglalakbay sa karaniwang panahon. Isang paalala. Mga minamahal ko mga kapatid, huwag po natin hayaan na maitabi din ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Na parang mga Belen o Christmas decor, para mga parol na sinasabit, na pagkatapos ng Pasko, balik sa luma at dating pamumuhay. Hindi. Now that we have found the Lord, it must be our resolution to stay with Him. And now we have decided to stay with the Lord, everything will change. Because Jesus will be the only one in our lives. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, nawa ating mapagsumikapan na ang ating pamumuhay maging epifanya din. Sapagkat ibig sabihin po ng epifanya, pagpapakilala. Sana kapag nakita tayo ng ating kapwa, sana sa pagbalik ninyo ng mga opisina, sana sa pagpasok ninyo uli sa eskwela, pwedeng masabi ng inyong mga kasamahan, parang may bago sa'yo. Parang may kakaiba. Sasagot naman kayo, I started the year with Jesus and I decided to stay with Him. Huwag lamang sanang kulay ng buhok ang magbago. Huwag lamang sanang size ng katawan ang mag-iba. Tunay na bago ang ating bagong taon kung si Jesus laging kasakasama. Amen.